binabantayan po natin not only the President, not only the people that will attend po yung dun sa Kongreso, not only within the NCR, but we also binabantay po natin democracy. If we protect the President, we protect the Congress. We protect po yung democracy po natin. Yun po yung pinaglalaban natin. That's a democracy po ang SONA po. 100% ng handa ang Philippine National Police sa seguridad na ipatutupad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ikinukonsidera nila sa pagpaplano ang lahat ng senaryo. Kabilang dito ang napabalitang posibleng pagdagsa ng sinasabing mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Prepared po kami dyan. Lahat po naman yan, they're already factored in. And nabilang na po natin yung mga taong nag-apply po ng ating permit po. No? Nilinaw naman ni Chief PNP na wala silang namomonitor na banta sa ikatlong sona ng presidente. No, wala pong monitor na threat po ngayon but ang nasa isip natin, there is always a threat because wala po dapat mag-relax. Sa ngayon, mayroon ng 2 grupo na nag-apply ng permit para makapagsagawa ng kilos protesta sa Lunes. Isang anti-government po at least doon sa kanilang profile po at isa pong pro-government po. Kung mag-aantay po tayo hanggang mamaya po kung meron pong maaprubahan. So ito po yung isa sa mga sinasabi po natin na minor adjustments po na ready po tayong gawin come D-Day po dahil ang gusto po talaga ng ating Chief PNP ay hindi po talaga maapektuhan yung traffic flow sa Commonwealth. Kaugnay nito, i-activate na ng PNP ang kanilang Task Force Manila Shield sa tulong ng augmentation force mula sa Police Regional Office 4A o Calabarzon at Police Regional Office 3 o Central Luzon na magbabantay naman sa seguridad papasok at palabas ng Metro Manila. Ipinaalala din ng PNP na iiral ang gun ban simula July 20 hanggang July 22 bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad sa SONA ng Pangulo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.